Ngayon na po ang araw na tinuturing ng marami na D-Day para sa global security. Habang tayo ay natutulog o nagtatrabaho, ang isang malagang countdown ay formal na pong nag-expire. Ang 2 linggong ceasefire sa pagitan po ng United States at Iran na pinasinayan nitong nakalipas po na April 8 ay nakatakdang matapos na ngayong oras. Yan ang sabi po sa ating balita dito. Conflict may resume as ceasefire nears expiry. Ayan. Sa mga nakalipas na mga oras, ang tensyon po sa pagitan ng Washington at saka Tehran ay umabot na po sa boiling point. Ang balitang hatid natin mula po dito sa CoinGape ay at saka iba pang mga international sources ay nagpapahiwatig na ang mundo ay nakatayo ngayon sa gilid ng isang malalim na bangin. Kaya magpapatuloy ba ang kapayapaan o babalik tayo sa mas matinding labanan sa Strait of Hormuz? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat pahayag ni Pangulong Donald Trump, ang matinding babala ni Muhammad Bakir Kalibaf at ang ginagawang huling pagtatangka ni Vice President J.D. Vance sa Pakistan para isalba ang usapan. Hindi lamang ito usaping militar. Ito po ay usaping makaaapekto sa presyo ng langis, kuryente, at maging sa ating mga digital assets or cryptocurrencies. At simulan po natin ang tungkol sa pag-expire ng ceasefire at ang sitwasyon sa Islamabad. Ayan, eksaktong 2 linggo na po ang nakalipas mula nang i-announce ang ceasefire na nagbigay po ng pansamantalang ginhawa sa mundo. Pero ngayon pong Miyerkules, ayan, April 22, ang proteksyong dala ng ceasefire na ito ay formal nang nawawala. Sa Islamabad, Pakistan, ang mga diplomats ay kasalukuyang racing against time. Ayan. Ayon sa mga ulat, ang Islamabad Serena Hotel ay puno na ngayon ng mga security personnel dahil po sa inaasahang pagdating ng mga high-level delegations. Ang masasabi ko po rito ay napaka-critical po ng timing na ito. Sa nakalipas na 48 hours, nakita natin ang paglipad ng hindi po bababa sa siyam na US aircraft patungong Pakistan. Dala ang mga kagamitan para sa delegasyon ni J.D. Vance. Ibig sabihin, ang Amerika ay handa sa negosasyon pero handa rin sila sa logistics ng mas malawak na presensya. Nakita natin na ang ceasefire na ito ay naging uneasy mula pa noong una. Bagamat sinabi po ni Trump na mostly settled na ang gulo, ang katotohanan kailangan pang lumipad ni Vance kasama sina Jared Kushner at saka Steve Witkoff ay nagpapakita na malayo pa tayo sa tunay na pirmahan. Ang nararamdaman ko po rito ay isang high-stakes poker game. Ang expiration po ng ceasefire ay ginagamit ng magkabilang panig bilang leverage o panakot para makuha ang gusto nila sa negotiating table. Kung wala pong mangyayaring extension ngayong oras na ito, asahan po natin ang mabilis na pagbabago sa rules of engagement sa Persian Gulf. Dapat din nating bantayan ang bawat pahayag na lumalabas po sa Islamabad sa loob ng mga susunod na ilang oras. Kung ang negosasyon ay tuluyang mabibigo gaya po ng nangyari noong April 11, ang ceasefire expiry na ito ay hindi lang magiging isang petsa sa kalendaryo. Ito ang magiging hudyat ng muling pagtunog ng mga sirena. Ang kawalan ng formal na kumpirmasyon mula sa Iran tungkol sa kanilang paglahok sa huling sandali ay nagpapakita ng matinding distrust o kawalan ng tiwala. Pag-usapan naman po natin
ang tungkol sa matapang na pahayag ni Kalibaf at ang new cards ng Iran. Yan, itong si Muhammad Bakir Kalibaf, ang chief negotiator ng Tehran. Yan, at maliban po dyan ay siya rin ang speaker ng kanilang parliament. Siya po ay naglabas ng isang napakatapang na pahayag sa X. Yan. Sabi niya dito, "We do not accept negotiations under the shadow of threats. And in the past 2 weeks, we have prepared to reveal new cards on the battlefield." Ayan. Sinabi niya na hindi raw sila tumatanggap ng negosasyon sa ilalim ng anino ng mga banta. Ayon sa kanya, ang nakalipas na 2 linggo ay hindi nila ginamit para mag-relax, kundi para maghanda na ipakita ang mga bagong alas o new cards sa larangan ng digmaan. Sa aking opinyon ay nakakabahala po ang mga salitang new cards dito. Ano nga ba ang tinutukoy ni Kalibaf dito? Sa aspetong militar, alam natin na ang Iran ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang drone at saka missile capabilities kahit sa gitna ng ceasefire. Ang pahayag po niya na ang negotiating table ni Trump ay isang table of surrender ay nagpapakita na ang Iran ay hindi handang yumuko sa mga demand ng Amerika, lalo na ang tungkol sa kanilang nuclear program at ang naval blockade. Sa tingin ko, ang strategy po ni Kalibaf ay defensive defiance. Gusto po nilang ipakita sa kanilang mga mamamayan at sa mundo na hindi po sila takot sa muling pagbabalik ng hostilities. Ang pag-akusa po niya kay Trump na gumagawa lamang ng justification for renewed warmongering ay isa pong paraan para ibaling ang sisi sa Amerika kung sakaling pumutok muli ang kanyon bukas. Ang new cards na binabanggit po niya ay posibleng ang kanilang control sa Strait of Hormuz o ang paggamit po ng kanilang mga proxy forces sa rehiyon. Kaya bilang mga taga-abang sa mga ganitong kaganapan, kailangan po nating intindihin na sa kultura ng Middle Eastern diplomacy, ang ganitong klaseng strong rhetoric ay madalas na ginagamit bago ang isang malaking concession o bago ang isang malaking pagsabog. Sa aspeto naman ng teknolohiya, ang new cards ay pwedeng tumukoy po sa cyber warfare o mga bagong klase ng high-speed attack boats na hindi pa nakikita ng US Navy. Ang babalang ito ni Kalibaf ay direktang sagot sa mga pahayag ni Trump na ang Iran ay mahina na. Sa madaling salita, sinasabi po ni Kalibaf, "Huwag ninyo kaming subukan dahil may itinatago pa kaming lakas." Ayan. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa US naval blockade at ang mga paglabag sa ceasefire. Habang tumatakbo po ang ceasefire, hindi po naging tahimik ang karagatan. Ang United States sa ilalim po ng direktiba ni Donald Trump ay nagpatupad po ng isang naval blockade sa mga Iranian ports. Ayon po sa Pentagon, ang layunin nito ay pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga kagamitang militar para sa Iran. Ito po ay isang direktang paglabag sa kasunduan. Sinabi ni Trump na ang Iran ang unang lumabag daw sa ceasefire sa pamamagitan ng ilang mga underground operations. Sa aking opinyon, ang blockade na ito ang pinakamalaking sticking point o hadlang sa kapayapaan. Isipin po ninyo mga kakripto, mahigit 100 warships o 100 aircraft at saka 10,000 personnel ang nakabantay ngayon sa baybayin ng Iran. Para sa anumang bansa, ang ma-blockade ang iyong mga ports ay katapusan na rin ng act of war.
ang pag-seize ng US Navy sa Iranian flag vessel na Tuska nitong April 19 ay isa pong malinaw na mensahe mula kay Trump na ang ceasefire ay hindi po nangangahulugan ng kalayaan sa dagat. Ang masasabi ko naman tungkol rito ay medyo komplikado po ito. Sa isang banda, ginagamit po ng Amerika ang blockade para sakalin ang ekonomiya ng Iran at pilitin po silang sumuko sa nuclear deal. Sa kabilang banda, ito rin ang nagbibigay ng dahilan sa Iran na huwag nang ituloy ang peace talks. Sabi nga ni Kalibaf, surrender table ang inaalok ng Amerika. Nakikita ko rito ang isang vicious cycle. Trump claims violation, tapos US tightens blockade, at saka Iran threatens retaliation, kaya naging peace talks fail ito. Ang numerical impact nito ay makikita na natin sa global shipping. Ang mga barko po sa Strait of Hormuz ay kailangang dumaan sa matinding inspeksyon. At ang ilang mga bansa gaya po ng China at Russia ay nagsisimula ng magpahayag ng pagkabahala. Kung ang ceasefire ay tuluyang matatapos ngayon pong April 22 nang walang bagong kasunduan, ang blockade na ito ay posibleng maging active combat zone. Ang barkong Tosca na binaril ang engine room noong nakaraang linggo ay sample pa lang ng kung ano ang pwedeng mangyari sa mas malaking scale. Yan, sabi dito ay Trump is playing a very dangerous game of brinkmanship. Isa pong laro kung saan ang isang maling pagkalkula ay pwedeng mag-trigger ng regional war. Pag-usapan naman po natin ang naging papel ni J.D. Vance at ang strategy po ng White House. Ayan, inaasahang lalapag po itong si J.D. Vance sa Islamabad ngayong Miyerkules ng umaga. Ang kanyang misyon ay simple pero napakahirap. Yan po ay kumbinsihin ang delegasyon ng Iran na tanggapin ang grand bargain ni Trump. Kasama po sa bargain na ito ang pag-angat ng mga sanctions kapalit ng pag-abandona ng Iran sa kanilang nuclear enrichment at ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa lahat ng bansa. Sa aking opinyon, si J.D. Vance dito ay inilagay sa isang posisyon na make or break. Nito pong nakalipas na April 11, nabigo po siyang makakuha ng pirma dahil sa issue ng trust o pagtitiwala. Ayon sa mga reports, sinabi po ni Kalibaf na ang Amerika ay failed to gain the trust of the Iranian delegation. Ngayong balik po siya sa Islamabad, ang pressure ay doble na. Ang White House, sa pamamagitan po ni Jared Kushner, ay nag-aalok ng mga economic incentives o mga pangakong pamumuhunan, pero sapat ba ito para sa isang bansang ang supreme leader ay nagbigay lang ng last-minute green light para sa negosasyon? Sa tingin ko po, ang strategy po ng White House ay strategic ambiguity. Ayaw sabihin po ni Pangulong Trump kung ano ang gagawin niya kapag nag-expire ang ceasefire. Pero nagpapahiwatig po siya ng lots of bombs na sasabog. Marami daw pong bomba. Ito ay isang klasikong art of the deal move. Gamitin ang takot para makuha ang gusto. Pero ang Iran ay hindi isang ordinaryong business partner. Sila po ay isang bansang may mahabang kasaysayan ng resistance. Kaya ang opinion ko po pagdating kay Vance, siya ang good cop, habang si Trump ang bad cop. Sinisika po ni Vance na ipakita ang partnership at lifting of sanctions, pero sa likod po niya ay ang banta ng blockade at saka bombardment. Kailangan po nating intindihin o maintindihan ng tagumpay ni Vance sa Islamabad
ngayong araw ay nakadepende po sa kung gaano kalakas ang pressure mula sa mga mediators gaya po ng Pakistan, Egypt at saka Turkey. Ang mga bansang ito ay ayaw ng giyera dahil sila ang unang tatamaan ng krisis sa ekonomiya. Kung magagawa po ni Vance na magkaroon kahit extension man lang ng ceasefire ng isa pang 2 linggo, yan ay tuturing ng isang malaking panalo. Pero kung aalis po siya sa Islamabad nang walang dalang balita, ang Wednesday evening Washington time deadline ay magiging simula ng isang madilim na kabanata. Ayan, pag-usapan naman po natin ang military preparedness at ang sagot ng Revolutionary Guards. Ayan. Si Ali Abdullahi, isa po siyang senior commander ng Iranian Revolutionary Guards. Siya po ay nagpahayag ng kanilang tropa at kung saan ay handa na po sa anumang sandali. Itinatanggi nila ang mga ulat ng Amerika na ang kanilang power systems at military infrastructure ay lumpo na. Ayon sa kanila, ang kanilang domestic power system ay intact at handa po silang pumatid ng anumang false narratives ng Washington. Sa aking opinyon, ang information war ay kasing tindi ng physical war. Dahil po yan sinasabi po ni Trump na the conflict is mostly settled dahil po sa tingin niya ay nawasak na ang 158 na vessels ng Iran. Pero ang sagot naman po ni Ali Abdullahi ay isang babala na mayroon pa silang operational high-speed attack boats at mga hidden assets. Kaya ang masasabi ko po sa military preparedness na ito ay ang Iran ay gumagamit po ng asymmetric warfare. Alam nilang hindi nila matatalo ang US Navy sa isang face-to-face carrier battle. Kaya ang focus nila ay ang denial of access. Ngayon, kung magpapatuloy po ang gulo matapos ang April 22, asahan po natin ang paggamit ng mga sea mines, suicide drones at mga land-based anti-ship missiles. Ang pagpapakita po ng Iran ng strength o lakas sa media ay paraan para sabihan sa mga US commanders na wag ninyo kaming maliitin. Ang katotohanan ang Strait of Hormuz ay nananatiling largely halted. Ang traffic ay isang numerical proof na ang Iran ay may kontrol pa rin sa choke point ng mundo. Kahit sabihin po ni Trump na tapos na ang gulo, hanggat ang mga oil tankers ay natatakot dumaan, ang gulo ay very much alive. Kaya sa tingin ko ang Revolutionary Guards ay naghihintay lang ng utos. Sila ang wild card sa negosasyong ito. Habang si Kalibaf ay nasa negotiating table, ang mga commanders gaya po ni Abdullahi ay nakahawak na sa trigger. Ang tensyon po sa pagitan ng diplomacy at military action ay nasa rurok na ngayong oras. Kaya ang ating dapat bantayan ay ang anumang accidental encounter sa dagat na pwede pong maging mitsa ng pagsabog ng ceasefire bago pa man ito formal na matapos sa usapan. At ayan, sa kabuuan, ang petsang ito, April 22, 2026, ay hindi lamang isang deadline. Ito po ay isang pagpasok sa liderato ng mundo. Ang pag-expire ng ceasefire ngayong Miyerkules ay nag-iiwan po sa atin sa isang napakadelikadong sitwasyon. Sa isang panig, naroon po ang banta ng Amerika na lots of bombs at ang kanilang naval blockade, at sa kabilang panig naman ay ang Iran na may new cards at handang lumaban hanggang sa huli. Ang mga susunod na oras sa Islamabad ang siyang magpapasya kung ang presyo ng bilihin at ang seguridad ng ating rehiyon ay mananatiling stable o kung lulubog sa krisis.
Si J.D. Vance naman at saka Muhammad Bakir Kalibaf at Donald Trump ay nasa gitna ng isang geopolitical drama na tila walang katapusan. Ang aking masasabi po rito ay manatili po tayong alerto sa mga balita. Maging handa sa anumang market volatility na pwede pong idulot nito at lagi nating tandaan na ang kapayapaan ay laging mas malaga kaysa sa anumang victory sa battlefield. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.